Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Magandang araw ng Biyernes kapanalig. Ginugunita po natin ngayon ang pagkareyna ng mahal na Birheng Maria. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Nang ika-6 na buwan, ang anghel na si Gabriel ay inutusan ng Diyos sa isang lungsod ng Galilea na tinatawag na Nazareth, sa isang birheng na idulog na sa isang lalaki sa lahi ni David na ang pangalan ay Jose at ang pangalan ng birhen ay Maria. Pagpasok niya sa kinaroroonan ng babae ay sinabi niya, Aba, puspos ka ng biyaya. Ang Panginoon ay sumasayo. Sa mga pangungusap na ito, si Maria ay nagitla at pinagdili-dili ang kahulugan ng gayong bati. Datapot sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa mata ng Diyos. Tingni, maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na tatawagin mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama, at maghahari siya sa sambahayan ni Jacob magpakailanman, at walang katapusan ang kanyang kaharian. Winika ni Maria sa anghel, Paanong mangyayari ito? Kayong wala akong nakikilalang lalaki. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya ang ipanganganak ay magiging banal at tatawaging anak ng Diyos. At tandaan mo, ang kamag-anak mong si Isabel ay naglihiri ng isang lalaki sa kanyang katandaan, at yaong tinatawag na baog ay nasa ika-6 na buwan niya, sapagkat sa Diyos ay walang bagay na di mangyayari. Narito ang lingkod ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Kapanalig, nakasagot ka na ba ng, ay naku, imposible yan, hindi ko kayang gawin yan. Pero kinumbinsi ka, gawin mo lang. Kaya sinubukan mo, ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya. At kamangha-mangha, nagtagumpay ka. Ang dami sana nating magagawang magandang bagay. Kaya lang, nauunahan tayo ng takot at mga negative thoughts. Napaparalyze tayo. Imposible lang ang nakikita natin. Hindi tayo nagbibigay ng chance to discover kung ano ang pwede. Sa mabuting balita ngayon, ibinalita ni Anghel San Gabriel kay Maria ang kanyang misyon. Pwedeng sabihin yun talagang misyon imposible. Batang-bata pa si Maria, taga-baryo at mahirap lang, walang pinag-aralan at mula sa isang bayang inaapi. Paano siya magiging ina ng anak ng kataas-taasan? Pero hindi tumigil si Maria sa imposible. Tinanong niya ang anghel kung paano ito mangyayari. Ipinaliwanag ni San Gabriel at tinapos ang kanyang salita sa isang punchline. Walang imposible sa Diyos. Hindi siguro naunawaan lahat ni Maria ang sinabi niya, pero naniwala siya, nanalig siya. Kinilala ang sarili bilang isang simpleng lingkod, pero tinanggap niya ang kanyang misyon at isinabuhay ito sa abot ng kanyang makakayanan. At naganap nga ang imposible. Naging tao ang anak ng Diyos sa kanyang sinapupunan. Kapanalig, tinuturuan tayo ni Maria kung ano ang gagawin kapag meron tayong mabigat na problema. Tanungin muna ang Diyos kung ano ang pwedeng gawin. Ano ang mga posibilidad? Manalig na malulutas ito at pasalamatan kaagad ang Diyos sa kanyang biyaya bago pa man matanggap ang mga ito. Paano kung maantala ang tugon ng Diyos? Hindi natin alam na bahagi yun maari ng kanyang biyaya. Kasi natuto tayong magpasensya at ng kababaang loob dahil hindi naman entitled ang pulubi sa anuman.
Diba? Maghintay lang tayo. Dahil sa lahat ng oras, minamahal tayo ng Diyos. Tutulungan niyang malutas ang ating problema sa pinakamahusay na paraan. Panginoon Diyos, naniniwala kami na walang imposible sa iyo. Palalimin mo ang aming pagtitiwala at pananalig. Maria, Inang Birhen, ipanalangin mo kami. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Pauline's sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Mahal na Birheng Maria, Ina ni Kristo at aming Ina, Ikaw ang pinakamatamis na bunga ng mapanligtas sa tapat na pag-ibig ng Diyos. Iniakyat ka sa langit at doon ay inaawit ang awa ng Ama. Gayunpaman, kaagapay ka pa rin namin sa iyong makainang pagkalinga. O Maria, Ina ng Simbahan, iniakyat ka sa langit na ating tunay na tahanan at iniluklok bilang reyna sa kanang kamay ng iyong anak. Hinihiling namin ang iyong pamamagitan para sa mga pangangailangan ng aming bayan, nang ang bawat kagandahang loob ay pagpalain at palakasin, ang pananampalataya ay manariwa at mapagyaman. Ang pag-asa ay patuloy na maging matatag at maliwanag, at ang pag-ibig ay muling mapukaw at manumbalik ang sigla. Kami ay nagsusumamo, gabayan mo po kami sa landas ng kabanalan. Maria, aming Ina, balutin mo ang lahat sa iyong pangangalaga at ilapit kami sa iyong minamahal na anak, si Jesucristong aming Panginoon. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.